Hi Pisces, ito na po ang inyong reading. Anong guidance, advice, messages ang kailangan mong marinig bago pa man matapos ang taong ito, 2025? Pisces, sasamahan natin ito ng hashtag na proud ako sa'yo. Ayan, tingnan natin kung ano may iwan ng mga baraha, kung ano yung message na marahil ay kailangan yung marinig bago pa man matapos ang taong ito. Kamusta kayo, Pisces? Kuha muna tayo ng pinaka-advice para sa inyo. Gamit itong, ngayon ko lang ulit gagamitin na oracle na Magdalene Oracle. Sige po. Para sa mga Pisces, anong kailangan nilang marinig? Tapos kung ano man yung aangat dito, i-clarify natin ha. Advice, message, para sa mga Pisces, energy check tayo. Sa mga taong maring makapakinig nito, Pisces, bago matapos ang taong 2025, anong kailangan yung marinig? Guidance para sa mga Pisces. Oh my gosh. Nagulat naman ako. Parang first time ko lang ito makikita dito. Meron pa. Okay. Okay. Parang may hugot, no? Hindi kailangan yung mga pinakasalita na inyong nakikita dito. Illumination. Ayan, medyo kinakapa ko pa. Ngayon ko lang ulit magagamit ang oracle na ito. Purgatory, sacred sexuality. Okay. So, dito pa lang parang may hugot, may lalim. Gusto kong agad-agad i-clarify natin to, Pisces. Bago matapos ang taong ito, anong kailangan yung marinig? Bakit ito yung nagsibag sa akin? Guidance para sa mga taong ito. Message. Pisces energy, bago matapos ang 2025, mensaheng gabay po. 5 of Pentacles. So, ito yung ilang naramdaman nyo, na-experience nyo nitong mga nakalipas na buwan ng taon na hindi naging madali, Pisces. Ito yung mga paghihirap na I feel dito na totally parang super down. Super down. This is for some of you guys. Tayo po ay general reading. Para bang hindi umayon ng mga sitwasyon. Yun yung pakiramdam nyo. Parang walang liwanag. Nagkaroon ng ilang imbalances, injustices. Minsan, hirap banggitin ng ilang messages, Pisces. Pero, hindi naging okay. Physically, mentally, emotionally, or even spiritually, umangat si purgatory, hindi kailangan yung pinakasalita. I know, hindi lahat ay naniniwala sa ilang umaangat dito. Pero, sige, ay pa tayo, Pisces. Ano kailangan yung marinig? Bago matapos ang taong ito, guidance para sa mga taong ito. Okay. Kunin natin the 10 of Swords. 7 of Wands. Pisces, ito talaga yung mga pinagdaanan nyo na hindi gagaanan ngayong taon. Again, life in general message tayo. Just only take what resonate. Kita mo naman. 10 yan. 10 espada na nakadagan sa'yo. Kahit sa simpleng pakiramdam, may pagka-low-key ba nitong mga nakalipas? Pisces, pinapaalalahanan ka ng baraha mo dito, no, na eto na, kinaya mo, nalagpasan mo, ano mang inihain sa'yo ng universe. Ups and downs, highs and lows. December na tayo. Magtatapos na ang taon, proud ako sa'yo. Parang ganun yung pinaka-hashtag nga natin, proud ako sa'yo kasi ano man yung pinagdaanan mo, kahit pa sa mga pagkakataon na parang ang hirap ng bigyan ng proteksyon or ipaglaban ng relasyon or totally wala na. Meron ba sa inyong hindi kailangan yung ilang nagtapos? Especially Justice 7, pagdating sa inyong mga buhay, relasyon, pag-ibig, asawa, meron bang mga nawala? Physically, mentally, emotionally, spiritually, okay naman kayo. Kahit okay guys kahit okay naman kami Moonchild. Magkatabi pa naman kami ngayon. Pero parang merong kulang. Okay, naging kulang. Or merong nahirap ma-satisfy. Ganon. At dito merong nasasaktan. Okay. Pisces.
bago matapos ang taon, i-recognize mo yung iyong mga kakayanan. Anong kakayanan niya? Yung ability mo na i-handle ang sitwasyon kahit hindi naging madali. Iisa lang yung iniiwan ng baraha na parang hindi nyo natanggap yung hustisya for some of you na alam nyong deserve nyo. At dito, maaaring ang ilan ay napagtatanong kung bakit nangyayari mga bagay na hindi naman dapat. Alam niyo, minsan napagtatanong tayo, hindi okay. Alam niyo, kayo mga Pisces, ang dami kong mga Pisces na kilala na. Kasi yung mga puso niyo, yung pagiging empathetic niyo, compassionate niyo, minsan nga sabi ko, may mga problema na hindi niyo naman problema, pinoproblema niyo pa. Kasi ganun yung puso niyo. Okay? Yung walang pag-iimbot, yung walang kapalit, na ang ganda. At dito, hindi mo pa man yan ma-realize, pinapaalalahanan ka na yung mga baraha na sobrang deserve mo, Pisces, sa mga magaganda na posibilidad na pwedeng dumating pa sa iyong buhay. Okay? Do some healing if ever mag-resonate ito physically, mentally, emotionally. I-consider mo na paangatin yan high oportunidad kahit ikaw na lang muna. May hugot. Merong liwanag. Sa ilang kadiliman, if ever, lalo pa nga sa ilang Pisces na pwedeng makapakinig nito, na merong ilang hindi kagaanan. Ayan na, merong liwanag guys. Merong liwanag. Oo, makakaalis kayo dyan. If ever, pakiramdam nyo, andito kayo sa purgatorio. Ayan, of purgatory. Parang hirap mag-heal. Ang hirap makarecover sa ilang situation na ito na hindi okay. Unti-unti, take it easy, one day, one step at a time, bago pa man matapos ang taon, salubungin mo ito ng punong-puno ng pag-asa sa iyong puso. Kahit na parang ang hirap na niyan, Moonchild. Kailangan mo lang maniwala. Okay, makakabangon ka, makakapagsimula. Na ipuperso mo pa itong ilang aspirations, inspirations mo, yung ilang pangarap mo pa. As long as andito pa rin, okay, yung enerhiya naman natin ay yung mapapahinga. Okay, mapapahinga. May pagkasagrado, para nakukuha ko yung enerhiya sa relasyon, especially, parang meron bang ilang talagang lumisan, naiwan, nasaktan. Pisces, move forward, at meron ka pang ilo-look forward sa iyong buhay. Of course, iba-iba tayo just because sinabi ko na mag-heal, iba-iba po tayo sa process niyan, lalo kung meron talagang hugot dito na umaangat. Trust the process, okay? Unti-unti, iba-iba yung healing process ng bawat isa. Medyo na ko, kasi marami akong Pisces, especially my mother. Ayan, dami niya pinagdaanan niya yung taon. Parang nakuha nga din yung energy niya, pero sige, tingnan natin ha. Ako din, I have my moon sign in Pisces, guys. So, yung mga challenges na to sa inyong buhay, yan ay merong dahilan. Especially si Saturn kasi nagbalik sa inyong sign itong mga nakalipas na buwan. And it will last until next year. Kung ako nagkakamali, first quarter lang naman ito. Alis na ito sa inyong sign. Astrologically, Pisces, mas mararamdaman nyo yung comfort. Okay, yung security and yung stability sa kung ano pang gusto nyong gawin or ma-achieve. Yung liwanag, illumination. Okay? Huwag kayo sumuko. Tuloy lang, andito na tayo, nasa exciting part na tayo. Ang dami nyo nang kinaya na lagpasan. Proud ako sa'yo. Parang ganun yung pinaka-advice ng mga baraha. Kahit pa tayo, Pisces. The Sun. Stay positive. Gemini, yung energy lang po ni Gemini, hindi kailangan yung pinaka-sign. Pero ito yung pagiging bukas mo pa rin. Okay, sa ilang pagkakataon sa iyong buhay. Maniwala ka pa rin na merong saya. Liliwanag, as I've mentioned, the sun is here. Sisikat ang araw sa kabila ng ilang kadiliman or ilang sobrang low-key downtimes na napagdaanan nyo nitong mga nakalipas na buwan. Bago matapos ang taon, patuloy kang maniwala na may bukas pa. Totoo yan. May pag-asa, guys. Madaling sabihin, I know, pero alam ko naman, nandito pa rin nakikita ko sa cards nyo na nagpo-push kayo.
Patuloy kayo nag-show up sa mundo. Kahit pa deep inside, ang ilan ay totally meron talagang pinagdadaanan na hindi okay. Kumbaga, pay more attention dito sa aking nakikitang liwanag, guys. Saan yan, Moonshot? Siyempre dito sa mas positive. Doon sa merong saya. Kahit na unti-unti, iba-iba po tayo dyan. Paangatin mo yung sense of purpose sa iyong buhay na meron at meron ka pang pwedeng makita na kaliwanagan. Physically, mentally, emotionally, may healing. Unti-unti. Okay? Ayun yung pinaka nakukuha natin. Meron mang ilang endings kayong kinaharap or ilang heartaches, heartbreak, or ilang tension sa relasyon, especially pera. Dito na umaangat yun to Justice Card. Parang hindi nyo natanggap yung hustisya. Yan po ay isang, sa true lang, challenge. Tinest kayo ng universe. At ito nga, bago matapos ang taon, matatapos na ang taon, Pisces, kinaya mo, patuloy mong pinangahawakan. At patuloy kang lumalaban. At yan po ay hindi nababaliwala. Andyan, I see fresh starts, new opportunities, new beginnings coming your way, Pisces. Malapit na. Pagkatiwalaan mo lang ang patuloy na proseso na yung pinagdadaanan ng iyong sarili at syempre pa, umangat dito, may pagkaon na soul level yung energy. Healing. Do some reflection. Marami ka na kinaya, nalagpasan. Alam mo, isa lang iniiwan talaga ng cards. Alagaan mo rin yung ikaw, priority mo yung ikaw, pagdating sa yung purpose naman hindi kailangan yung hangarin mo lang patungkol sa iba. Sabi ko nga yung mga puso nyo, madalas ay tungkol sa iba. This time, sana unahin nyo naman din ang inyong mga sarili. Pagdating sa inyong mga physical health, yung appearance nyo, yung aura nyo, magpaganda, magpaspa, yes po, healing, more on self-care, self-love, paangatin mo yung sense of purpose or identity, health-wise, para dito sa mas healthy na overall well-being mo na to, Pisces. Yes, for this time, pinapalalahanan ka ng barahan na ikaw naman, muna, kahit ikaw naman, this time proud ako sa'yo. Yun yung pinaka nakikita natin. At merong liwanag, the sun, stay positive. Marami ka pang pwedeng mapaangat siya ng energy, aangat. Ano man ang edad nyo ngayon, Pisces, aangat pa. Yung pagiging young, childlike, free-spirited na energy. Maniwala ka lang. May mga bagong chances, opportunities ang parating sa'yo. Ito yung umaangat. Alam ko may hugot, guidance, advice, messages, bago pa man matapos ang taong ito para sa inyo, Pisces.